Hello everyone, my name is Jan Riel. Hi guys, my name is Aryan. Hi, my name is Jake. Hi, my name is Angie. Hi guys, I'm Nicole and I'm a member of Squad of Gen Kids. Gen Kids. Yung natutunan ko po sa loob ng Squad of Gen Kids is yung hindi sa lahat ng oras ikaw yung kailangan pansinin ng mga tao kasi actually po kasi parang sensitive ako, parang feel ko pag hindi ako pinansin ng isang tao, galit na sila sa akin, ganun, or may nagawa na akong kasalanan. So, nung napasok ako sa Squad Up, feel ko na, naisip ko na, hindi pala siya gano'n, na hindi porke pinansin ka na, hindi ka pinansin ng isang tao is galit na siya sa'yo, or ayaw na niya sa'yo. Naisip ko lang na dapat hindi sa lahat ng oras, hindi ka sensitive. Yun lang po. Natutunan kong time management. Kasi kapag may time management ka, parang maayos yung schedule mo. Like, kunwari, yung sa example na lang yung sa school mo, pag yung mga homeworks mo, tapos nasasabay siya sa, may training kayo ng gabi, mamamanage mo siya na, dapat may specific time ako na paglalaanan para sa training, sa homeworks, sa gawaing bahay. Ganon. So, nagsisimula pa lang kami. Ang akala ko di rin ako magtatagal na nung una. Tapos, hanggang sa nag-enjoy ako, simula nag-training, mga tatlong sunod-sunod na training, doon ako sumigla sa pagsasayaw. Kasi, dati kasi sa pagsasayaw ko, nawalan ako ng gana doon kasi doon ko naranasan yung yung parang ma-compare gano'n. At saka, yun nga, doon ko na feel yung pinakaayaw ko, kaya dito ako sa pagsasayaw. Tapos, nung bumalik ako dito, sobrang saya ako dito nung lumipat ako dito. Dito ko lang na-feel yung pagsasayaw talaga. Hindi ko naman kino-compare yung grupo ko sa dati yung grupo. Sobrang saya ko rin doon. Kasi doon ako natuto sumayaw. Wala talaga akong hilig sa pagsasayaw, doon ako natuto sumayaw. Hanggang sa dito na ako lumipat. Tapos yun, sobrang dami akong natutunan sa pagsasayaw. Ang dami ko nakilala ng mga mabait na tao. Tapos yun na, dito ko talaga na yung pagsasayaw, kaya sobrang saya ko kasi dito ako napunta. At sobrang ko rin, pasasalamat sa mga kagrupo ko kasi ganito yung turing nila sa akin. Para sa akin, sa 6 na taon na yun, marami akong natutunan, hindi lang sa pagsasayaw, kundi sa pakikisama, tsaka parang mas nakilala ko yung sarili ko sa pagsasayaw. Tapos, dito ko rin na kilala yung pangalawang pamilya ko na para bang pag may problema ako, sa kanila na lang ako tatawag. Tapos, hindi lang sa pagsasayaw, marami rin ako natutunan, mga knowledge and sa sarili ko. Tapos, dito ko rin natutunan yung mga pagkakamali. Yung mga natutunan ko sa 4 years ko dito sa Squad Up, ay, syempre, unang-una, makipag-communicate ka sa mga members mo kung may problema ka sa kanila. Pangalawa, yun kasi nagiging main problem before eh. Pangalawa, yung natutunan ko din is talaga yung makihalubilo. Syempre, yung pakikisama din na tinatawag natin. Kailangan natin makisama para, syempre, maging okay yung lahat, maging smooth yung mga pangyayari sa loob ng grupo. And hindi lang sa'yo manggagaling yan, kundi sa inyong lahat. Yun lang. Siguro may times kasi na, di ba, nagmi-meeting. Pag nagmi-meeting kasi, nagsasabi si Sanjo ng problema sa sayaw, Kunwari, si Ari, yan, yung galaw mo na naman, Ri, ano ka na naman, kulang-kulang na naman. Hindi ako yan, yung galaw, kumbaga, Peter. Kumbaga, kasi sinasabihan kami lagi ni Sanjo na, para mag-improve kami, hindi kami dinadown. Kumbaga, kunwari, si Ari, ayan, ikli na naman ang galaw mo, laki-laki mo, pero ang ikli na galaw mo. Sorry, Hindi, kasi totoo yun, guys, na talaga. Yun, na-down ako sa sarili ko, hindi dahil sinabi ko sa inyo, kundi parang, ang tagal ko ng sakit yun, simula pa lang. Hindi, 4 na taon na ako dito, may mga dumating na, may mga umalis na, tapos, diba, ganun pa rin, parang walang pagbabago. So, ayun, parang feel ko na, okay pa ba ako? Next question, please. So, yung based sa pagsali ko sa Squad of Gen Kids, yung natutunan ko sa Squad of is yung pagiging pakikipagkapwa-tao,
Yun yung isang reason, isa yun sa pinakamalaking reason na natutunan ko. Hindi man reason. Kumbaga, pinakamalaking lesson lesson na natutunan ko sa Squad of Gen Kids kasi nga, yung Squad of Gen Kids is sobrang open siya. Open hindi lang sa iba't ibang tao, open siya to emotionally, spiritually, lahat ng ng mga kinember do. Kaya marami ring nag-stay na akala mawawala ng squad up ng isang ganunan lang. Pero yun yung reason kung bakit lalo kaming tumatag and lalong naging strong yung band namin. And isa pa na sa natutunan ko is yung wag masyadong magiging mabuti sa lahat ng bagay. Siguro hindi naman piliin, kumbaga piliin mo rin maging mabuti pero i-lesson mo lang na ibahagi yun sa lahat ng tao. Siguro meron ng mga tao na deserve ng ganung bagay. And kasi mahirap na once na ibinigay mo yung tiwala, yung pagtulong and yung lahat ng mga bagay ng kabutihan para dun sa tao na ina-expect mo na pasasalamatan ka sa dulo. Pero sila pala yung magiging cause kung bakit ka mapapatanong kung tama ba maging mabuti, ganyan. So, kailangan piliin mo pa rin maging mabuti pero limitahan mo lang. Wag palaging lahat, wag lahat. And yun lang. Lang po. Nung trainees po ako, feel ko hindi ko talaga kaya kasi may mga point na parang nung naglilinisan, feel ko ako yung laging iwan, ganun. Like lahat sila patapos na ending na, tas ako nasa intro pa din. So feel ko kahit kasi feel ko yun yung best ko na na tinatry ko naman talaga lahat ng kaya ko. Lahat ng sharp, ganun, ginagawa ko siya pero parang wala pa rin talaga din nangyayari. Parang kahit anong itry ko yung best ko, parang ayun, wala pa rin progress. So, hinarap ko yung takot na yun, pinapakinggan ko palagi yung music, ganon, para maano ko yung beat, para hindi rin ako maging offbeat, ganon. Tapos, hinarap ko din siya na, inisip ko na hindi ko pwedeng isipin na hindi ko kaya, kasi kung hindi ko tutulungan yung sarili ko, walang mangyayari. Yung moment na HHI, yung preparation ng HHI, training nun. Parang napanghihinaan ako ng loob kasi feeling ko hindi ko kaya makipagsabayin sa kanila. At saka pala, mag-audition pa lang ako. Parang sobrang natatakot ako nun kung makakasabay ba ako, kung kaya kakayanin ko ba yung mga trainings, ganun. Ito kung nakikita nyo kung nasan ako ngayon, ito yung lagi namin puntahan actually, lahat kami, sumbungan namin tong bahay na to. Hindi ko alam ano nang narinig ng house na to Sobrang dami nang narinig dito. Itong bahay na to, Acacio Farm and si Kuya Carl. Because, si Kuya Carl kasi lagi ko kasama, di ba, pag umuwi ako. Hatid, sa bahay nila, ganun. So, bago kami makapunta sa bahay nila, dami na pinagsisimisan. Yun yung mga pinagsasandalan ko. Sa araw-araw, sa bawat gabi. Arte na naging si Josh. Dati kasi nung hindi ko pa to na yung grupo na to. Labis talaga yung yung takot ko in terms of dancing kasi parang dati kasi parang naisip ko na parang kaya ko ba to or ganyan na parang pinanghihinaan ako ng loob. Pero na-realize ko na hindi pala totoo yun, mali pala yung mga iniisip ko na kaya ko naman talaga na kahit mag-isa, kaya ko naman panindigan yung as a co-cap. Yun. Mas na-improve ko yung sarili ko. Tapos nalabanan ko. Yung pakiramdam ko noon nung pagsapasok sa grupo, yun yung time na feel kong na-left out ako kasi nga iba yung style ko sa sinasayaw nila. And isa yun sa reason kung bakit gusto kong lumipat ng grupo kasi nga hindi naman yun yung forte ko, hindi naman yun yung gusto kong matutunan. And na-proud lang din ako sa sarili ko kasi nga finish ko rin yung sarili ko na to strive to learn something new, ganun. And buti na lang talaga tinuloy ko kasi nga napamahal na rin naman ako sa ganung style. Pero ayun, gusto ko pa rin naman din ma-explore yung iba sa mga susunod na mga buwan, taon, and so much more. And yung isa pa is yung mga sa mga nakaraan na nangyari na parang nala-left out ako in a way na hindi na ako pinapansin kasi ayun nga, kilala kasi ako bilang papatawa lang, ganyan, nakakatawan tao, mabait, pinag-o-open ng mga problema, ganyan. Pero once na ako naman yung kailangan kumausap sa kanila, parang ang tagal ng attention, kailangan ko pa silang kulbitin or what. And, ba't yun may bubugan doon? Yung ganun guys, so may nabubugang pusa, yun. Yun yung na-feel ko dati na left out ako na parang mahirap ibigay sa akin yung attention pagdating sa akin, pero pag sa kanila. Pero pag sa iba, madali lang kasi nga, close ganyan, hindi ko alam kung close pa nila or plastikada na. Hindi. So, yan lang. Yung taong yun
sina Kuya Carl tas Sanjo. Yung kay Sanjo, yun yung parang pinapatigil na ako nun. Kasi, parang, late na ako umuwi. Tapos, parang nagkaroon kami ng physical na, kapisikalan kami ni mama, parang, ayan. And then, may training kami nung time na yon. Tapos, parang, ang galing ni Jong kasi, na-open ko kasi yung kay Taya. Tapos, sinabi ni Taya. Tapos, nung nandito na ako, na-open ko siya kay Ari dun sa kusina. Tapos, yun yung time na nagulat ako nun kasi bigla pumasok si Jong. Tapos, bigla niya ako niyakap. Tapos, binigyan niya ako ng advice. Tapos, sinunod ko lang yung advice niya dun, naging okay naman. Tapos, si Kuya Carl, every time na may problema ako, ganun. Sa kanya ako na-open lahat. And si Nicole din pala, parang sila yung, nakakaintindi sa akin. Kapag, kung alam nila yung, kapag marunong sila bumasa ng tao, kapag, kunwari, alam nila may problema kung okay lang ba, ganun. Actually, sa lahat naman, nagtatanong kung okay lang. Yun lang. May isang taong nagsabi sa akin na grabe talaga yung tumatak sa isip ko na akala ko talaga, hindi ko talaga kaya na kaya siya ganyan-ganyan, hindi ganyan-ganyan. Kaya ko naman talaga na parang malalabanan ko rin, malalagpasan ko rin yung mga takot ko, yung mga challenge sa buhay ko. Hindi lang sa pagsasayaw, pati sa totoong buhay. Yun pa rin, lagi sinasabi niya si Jong. Yun talaga. Si Jong talaga yung pinanaging sandalan ko dito sa grupo. Lalo na nung yung debut ni Yans. Sobrang gulong-gulo ako nun. Ang dami kong iniisip. Tapos nung napansin ko rin na yun nga, ba't sila umiiyak, ano nangyayari. Tapos yun, rin talaga ako, gulong-gulo na ako sa dami kong pasok sa isip ko. Hanggang sa naisip ko na rin na mag-open kay Jong. Tapos yun, doon ko na rin nalabas yung mga hinanakit ko sa buhay, lahat ng nararamdaman ko nilabas ko kay Jong. Tapos yun, pinumport ako ni Jong, binigyan niya ako ng advice. Hanggang, yun na lahat ng sinabi ko sa kanya. Lahat ng sinabi ni Jong nakatulong sa akin. Kaya, sobrang pasalamat ko talaga kay Jong kasi nandun siya that time, may pagsasabihan ako ng ganong nararamdaman. Sa ganong sobrang gulo ng utang ko. Magpapasalamat ako sa kanya kasi siya rin yung reason ko bakit noon, yun yung reason kung bakit ako nandito pa rin sa squad at nagpa-fight pa rin and nagki-keep holding on talaga kahit nakakapagod. Sa totoo kasi nakakapagod lang kasi hindi lang pagsasayaw yung inaatupag mo sa grupo. Kasi syempre, marami rin ibang factor. Tulad niyan, nagkakaroon kami ng mga mini event para sa mga bata and nag-iisip kami para sa ibakat sa makatulong sa iba. Siguro ang iyak ko nun, siguro hindi ako iiyak pag nakita ko siya. Siguro magpapasalamat ako. Kung iyak man ako, siguro tears of joy na yun sa kanya kasi sobrang naging strong siya noon, naging strong ako noon. And sana tatagan niya kung babalikan ko siya. Babalikan niya. Baka masakit din pagbalikan. Meron po si Kuya Jong, si Tiari, saka si Ate Angie. Yung kay Kuya Jong po kasi, nung birthday ni Ate Yans, parang nag-usap-usap kasi kami noon, ay, meron pa si Kuya Carl. Nag-usap-usap po kami noon about sa problems. Tapos, kasi po galing po akong Batangas, di ba? Tapos, ayun, nakapag-open ako kay Kuya Carl. Tapos, siguro hindi siya aware na sobrang laking tulong nun para sa akin. Kasi, dun ko nalabas lahat nung bigat na nararamdaman ko. Hindi lang sa family prob, pero parang sa grupo na din. Tapos kay Kuya Jong naman, lagi niyang pinapa-feel na nandun siya para sa akin kahit ano mangyari. Punta lang daw ako dito kung may problema ako, ganon. Tapos lagi lang daw siyang nandyan para sa akin. Tapos sila din yung kasama ko na first time kong makakain sa Samgyup. Kaya ayun, sobrang grateful ko talaga para sa kanila. Tapos kay Ate Ari din, yung kay Ate Ari naman, yung nagte-training kami, unexpected kasi talaga siya. Tinanong niya lang sa akin kung ilan kami magkakapatid, tapos napunta na sa sa kung ano-anong topic, tapos hindi niya alam na kailangan ko rin talaga mag-open that time. Tapos yun, sumama din si Kuya Jong, kaya nagtuloy-tuloy yung open. Naiyak na ako. Tapos yun, nagtuloy-tuloy yung wala tiyandi. Tapos yun, hindi kasi nila alam na hindi ako makapagsalita. Siguro hindi sila aware na need ko talaga ng pausap that time. Tapos, ayun, nandun sila, si Ari sa si Kuya Jong. Sobrang grateful din talaga ako sa kanila. Tapos kay Ate Angie naman, since kasi
hindi pa kami squad up, magkakilala na talaga kami. So, alam niya na yung mga problema ko. Tapos sa kanya ako nag-open, kaya ko pa ba ituloy yung yung ganito kasi feel ko hindi ako nakakasabay. Tapos siya yung nagpapalakas ng loob ko na kaya mo yan kahit hindi mo naman need i-compare yung sarili mo sa iba, ganun. Basta gawin ko lang daw yung best ko. Kaya yun, sobrang grateful ako sa kanila. Pero overall naman, sa lahat din po kasi, sa lahat po talaga ng members, sobrang grateful din po talaga ako sa kanila. May ready na po ako na long message Naaalis na dapat ako. Nung time na, trainees, yung trainees pa po talaga kami, tinuturuan po kami nila Kuya Aljon, tsaka ni Kuya Aljon. Tapos ayun po, yung nagtuturo po siya ng ending, feel ko talaga, ako talaga nung nakikita ko yung video, feel ko, ako talaga yung hindi po talaga nakakasabay. Kaya sabi ko, hindi ko naman po ata talaga kaya to, hindi ko deserve makatungtong sa big stage kung ganito yung galaw ko. Tapos yun, nag-ready po ako ng long message na aalis na lang ako kasi feel ko sa akin lang masisira yung routine kasi kung magkakalat po ako, madadamay po yung yung lahat ng segment. Kaya yun. Maraming beses na naisipan ko talagang bumigay. Hindi bumigay na bakit. Parang bumitaw sa grupo, ganun. Kasi dala ng pagod, dala ng stress, dala ng sa mga family problem and personal matters, ganyan, financial. Gusto ko na talaga umalis sana nun sa grupo. Pero sobrang thankful ako sa naghahawak ng camera ngayon, which is si Ate Andy. Kasi isa siya sa pinaka main reason kung bakit ako nag-stay sa grupo. Kasi and siguro isa na rin, hindi ko kasi alam pero lahat naman kasi sila yung reason kung bakit ako nag-stay. Pero yun, si Ate Andy talaga yung unang, sabi niya pa nga nung time na nagpaalam ako sabi ko, magkakaroon kami ng video shoot ni Joshua na, sabi ko, last ko na shoot na yun, then magpapaalam na ako kasi nga, nakikita ko yung pamilya ko na nahihirapan na sa financial, ganyan, sa mga bagay-bagay. Well, hindi naman super laki ng ginagastos sa pagsasayaw sa araw-araw, pero kasi, may mga times talaga na kailangan mong gumastos. And dance is parang investment siya. Kailangan mong maglaan ng pera. And yung time na nagpapaalam na ako sa comms team namin na parang last dance ko na ngayon, last shoot ko na kasi gusto ko naman matulungan na yung parents ko kahit man lang lumuwag-luwag ganyan and makapag-focus na ako sa akats. Sabi ni kilala kasi na si Ate Andy and yung iba dito. Sabi mga head na once na umalis ka, walang pipigil sa'yo. Pero doon ko na feel na sinabi sa akin ni Ate Andy na hindi naman kita pinipigilan. Pero sana piliin ko pa rin magstay. Kasi, ayun na, parang doon ko na-realize na parang nagmamatter talaga ako sa grupo. And hindi naman sa pagiging, boastful, grabe English yung pagiging mayabang. So, kasi, sa totoo lang, marami rin akong role sa Squad Ops, Finance, sa operation, natulong na rin ako sa comms team, yan. Ako nga yung grievance leader kapag, na-feel nila kasi na, yun yung mga bagay na hindi ko na-expect na magkakaroon ako ng role sa Squad Up kasi yun nga, gusto ko lang talaga matuto pero nakakatuwa lang kasi tulad ni na Sanjo, ni Ate Andy na nakikitaan nila ako ng something skill na kaya ko mag-lead ganun. Sabi nga ni Jong ba or ni Ate Andy na gusto na rin akong gawing team captain, hindi naman ako ganun kalum-kalum sumayaw. Kaso nga lang, syempre ang dami ko ng role, well understandable naman kasi mabigat talaga, mabigat. Pero kinakaya ko syempre para sa kapayapaan ng grupo, willing akong tumulong, ganun. And sobrang thankful talaga ako din kay Sanjo kasi siya rin yung reason kung bakit nagiging strong ako. Hindi lang ako, siguro lahat, buong grupo talaga. Kasi the way na simula pa lang ang una na wala pa ako sa grupo, nakwento na nila kung paano na-handle. Hindi, eto na, to be general, Akasha family talaga. Kumbaga pag naisip ng Squad Up, Akasha fam, sila yung talagang pinaka ganun, pinapitan nila talaga na lahat ng bumitaw na para nakaganto ka. So parang super super love na love talaga nila yung grupo. Kumbaga may green pa ba yan? Check lang tayo, dapat check lang tayo. So lang talaga, sobrang thankful talaga. And sobrang nga talaga din ako sa leadership ni Sanjo kasi ba't pinakita yung gano'n? Kasi nga, hindi, ayoko lang talaga maging emotional kasi syempre kailangan. Love you. Bowa mo ba? Yan, so kasi imagine mo na ang dami niya rin struggle simula pa lang ng bata siya. Na ang dami na rin niyang na-witness na problema, na nag-let go sa grupo, naharap niya na yung lahat. Pero nandiyan pa din siya, leader pa rin siya. Sila ni Chelsea, yan. Nandiyan pa rin sila, nananatili, matatag. And yun, sobrang sana magtagal pa. Siguro ang magpapalit go na lang sa amin yung responsibility namin pag adult na kami. Pag matatanda na talaga kami, kailangan namin magtrabaho, ganyan. Ano lang nung sumayo ko ng mas bagay na. Eto na. Guys, kasi before, dapat kasama ko dapat sa Australia, man. May mga naging problema din na talagang grabe. Kasi guys, yung problema ko noon is merong certain person na
syempre, siya yung naghahawak ng mga budget namin and all. Tapos, syempre, yung parents ko magtatanong, para saan ba to? Ba't kailangan ng ganito kalaking pera? Syempre, alam kasi nila yon since galing sila ng abroad, di ba? Syempre, aalamin din nila yon. Since nasa ibang bansa din si daddy, alam nila yung pamamalakad, yung proseso. So, sabi ni mami, kung pwede daw ba na, siya na lang, mag-isa na lang siya. Pero kasi nahirapan daw kung si mami pa yung maglalakad mag-isa. So, hindi na ako pinatuloy ni mami and ni daddy, kaya hindi ako natuloy sa Australia. So, yun yung parang nanghihinayang lang din ako, na malapit na akong bumitaw kasi parang, ano ba? Sino ba yung mahawak sa akin? Yung nanay ko ba? O ito ba? O ito ba? O ito ba? Diba? So, confused ako noon that time. Iba-iba kasi yung emotion ko nun eh. Like, mixed emotion. Diyos talaga to eh. Okay, next question. Po. Iiyak ako kasi parang pinaghirapan ko yun, tsaka sobrang gustong-gusto ko kasi talaga dito. Parang dito na alas umiikot yung mundo ko. Ganun. Parang sa bahay kasi parang ano ko talaga, hindi ko ma-feel sa bahay. I mean, hindi naman sobrang lungkot ko talaga. Yung time na yun is yun nga rin yung pinapatigil ako ng parents ko sa pagsasayaw. And yun lang. Yung time na yun kasi kakasali lang namin. I mean parang trainees pa lang kami. Tapos sakto biglang yun nga nagkaroon ng ganong issue. Tapos parang naging naisip-isip namin kami mga trainees kasi nagkakasama-sama kami noon eh. Parang nung sumali lang kami biglang nagkagulo yung grupo, ganon. Then nung ayun na nakalipas na realize ko na hindi pala ganon, hindi pala tama yung iniisip ko. Na mas naging okay pala nung nawala sila. Personal ko yun na mas naging okay ako na nawala sila kasi nung nandun pa sila parang hindi ko alam, hindi ko ma-feel. Pero nung wala na sila ganon, Masabi ko lang, pagpatuloy mo lang lagi, pagpursigihin mo lang, tapos huwag ka lang titingin sa baba, lagi sa taas. In terms of dancing kasi, parang yung masasabi ko, nung may umalis o nandun pa sila, marami ring realization sa isip ko na parang siguro kasama yun sa pag-grow ng yung mga challenge na yun, tapos yung mga problema na naharap namin. Siguro yun yung way para mag-grow yung grupo. Tapos na-realize ko rin na parang it's okay na mas napatunayan namin na kaya namin. Yung napag-isipan ko na rin yun, muntik na rin talaga. Pero mas inuna ko yung naisip ko na ano po yung silbi ng pagsali ko dito kung bibitaw lang din ako, di ba? Inisip ko yung mga gusto ko, kaya ako sumali dito. Inisip ko ba't ako sumali dito para makatungtong ng mga big stage gano'n. Tsaka sobrang gusto ko talaga matuto ng pagsasayaw. Kaya pinagpursige ko pang sumayaw hanggang sa nandito na kami. Ilang months na tayo dyan? 11? Yan. Hanggang sa 11 months na kami. Yan, sobrang saya namin dito. Kahit anong mangyari. Sumali na kayo. Yan lang. Yung unang naisip ko po nun kasi nung wala pa kami, parang sobrang solid talaga nung grupo nyo. Tapos naisip ko na, ba't parang nung dumating kami, parang nalagas yung grupo. So, dumating sa point na inisip ko na, kami ba yung reason? Parang, alam mo yun, yung parang ganon. Tapos yun, naisip ko na, bakit nung dumating kami, parang nalagas yung grupo, na wala yung mga ibang members na dating sobrang solid nyo na binuo yung grupo na sila talaga yung pinaka-OG. So, yun. Sobrang nalungkot lang din ako nung time na, na hindi kami kumpleto, yung trainees na magkakasama kami, tapos nawala yung isa kasi dapat sabay-sabay din kami na na tutungtong sa mga dream stage namin. Tapos yun na. yung time na yun kasi kakasali lang namin. I mean parang trainees pa lang kami. Tapos sakto biglang yun nga nagkaroon ng ganong issue. Tapos parang naging naisip-isip namin, kami mga trainees kasi nagkakasama-sama kami noon eh. Parang nung sumali lang kami biglang nagkagulo yung grupo, ganon. Then nung ayun na nakalipas na realize ko na hindi pala ganon, hindi pala tama yung iniisip ko. Na mas naging okay pala nung nawala sila. Personal ko yun na mas naging okay ako na nawala sila kasi nung nandun pa sila parang hindi ko alam, hindi ko ma-feel. Pero nung wala na sila ganon, mas naging okay ako, parang mas masaya.
syempre, wala pa pala. Wait lang, syempre sa mga umalis. May mga umalis naman na goods naman. May mga umalis na goods na talagang syempre inaantay ko rin silang bumalik. Yung mga goods yung mga goods na umalis, yung okay naman yung Yun. Mga syempre nalungkot ako doon sa mga umalis na yon since yung alam mo yung pagka mag-handle kasi kami, may pinag-uusapan kami na pangarap namin na susungkitin namin to ng sabay-sabay kami, nang hindi kami lang kumbaga. Syempre sa mga nanira din sa amin. Alam mo yung ina-feel ko noon is na-betrayed talaga kami lahat. Lalo na maganda naman yung pakikisama din namin. And syempre, parang lang naman sisiraan-siraan lang naman din sila eh. Tapos syempre, ang mahirap lang din talaga is hindi nila inisip yung feelings din ng bawat isa na dapat nakisama na lang din tayong lahat. And syempre yung personal realization ko doon is lahat ng tao pwede mo pagkatiwalaan, pero hindi lahat ng tao kaya mong ikwento or sabihin yung totoong nafe-feel mo or yung totoo ka. Hindi mo rin masasabi na yung tao ba na yun is totoo sa'yo or sa inyo. Next question, please. Una, syempre, nakakalungkot talaga. Kasi unang sali namin dito, ganoon agad yung yung nangyari. Ang akala ko yun nga, mas dadami pa tayo. Tapos nung umalis sila syempre meron ding nakakalungkot din kasi nawala yung iba, umunti. Pero may rin naman, kasi yun nga, di naman lahat ng okay sa grupo, gano'n. May mga tao talagang okay lang, di naman okay nawawala, gano'n. Parang ayaw lang ng, kunyari, ayaw ng grupong gano'n para maraming ang tawag doon. Para mas umokay yung grupo, gano'n. Okay lang yung mga gano'n. Pero okay lang naman yun sa amin na bumalik sila, pero yun nga, di na yun pabalik sa dating pagsasamahan yun. Di na pwedeng bumalik yung gano'n kung may nagawa na silang Pero unang-una, kung para dun sa mga umalis, sa mga nag-let go na, sobrang thankful ako sa kanila kasi sila yung nagbigay ng reason sa amin para mas tumatag pa. And kung sa totoong buhay lang, sa totoong nararamdaman ko para sa kanila, mamimiss ko talaga sila. Sa totoo. Mamimiss ko talaga sila in a way na kasama ko pa sila noon na buo pa kaming lahat. Pero yung mga time na hindi kami naintindihan, yun siguro yung pinaka masakit para sa amin kasi wala namang ibang goal yung grupo kasi ang pinaka goal lang ng grupo is maging payapa, maging makasama lahat, maintindihan lahat. Pero siguro meron din talaga mga time na hindi talaga tayo maintindihan, pero sana in the future is magkaroon ng clearance. Kasi gusto ko talaga tumitingin sa lahat ng sides kasi gusto ko lang din ng malinawan. Ayoko nang parang maiiwan lang ako sa ere nang walang kalinawan kung ano talaga yung nangyari. Kung bakit naging ganito, bakit naging ganyan, bakit biglang nagkaroon ng ganito. Pero in the first place, wala naman dapat na ganun. Kaya, yun lang. Siguro, yun lang yung gusto kong sabihin sa kanila. And, sana, in good shape sila ngayon. Kasi, siguro, siguro lahat naman tayo deserve natin na mapunta sa ganun. Pero, kung babalik man kayo, wag na. Charot na. Wag na muna. O ganun. Kasi, wag na muna. Kapag wala ng squad up. Tama. Kasi may side comment guys, so, ikaw na kaya dito? Ikaw dito. Ayun, parang ganun. So, kasi lang talaga, kasi yun, parang personality wise sa akin. Parang sa akin lang kasi yun. Parang, kasi nagkaroon din talaga ng band noon, na may mga taong namimiss din talaga ako. Pero yung nabitawan kami ng masakit na salita noon, ng mga nangyari. Yun yung hindi ko matanggap kasi, hindi namin alam kung bakit nangyari yung ganun. And sana, kung paano kami naging open hand sa iba, sana ganun din kayo sa ibang tao, kahit di na kami. Yan lang. Meron ako sa luha ng sakit kasi may mga time na nafe-feel ko talaga na hindi ako belong kasi hindi ko talaga kaya makipagsabayan ganon. Tapos yung most naman po talaga luha ng pasasalamat kasi nung dumating po yung squad up sa buhay ko, doon ko naisip na
hindi ko naman need ikulong yung sarili ko sa mga problema ko sa bahay kasi meron pa palang mas maganda na mangyari sa akin sa labas. Kaya nung dumating talaga ako sa squad up, sobrang nagbago talaga yung buhay ko. Tapos natuto akong maging confident palalo tsaka huwag mahiya sa mga gusto kong gawin. Yun lang po. Luhalo, pero yung mas lamang siguro, luha ng pasasalamat. Kasi, yun, sa loob ng 6 na taon, feeling OG, yung 2024 na naman. So, hindi ko man naranasan yung mga noon. Pero alam ko, base sa kwento nila sa journey nila, simula bata pa yung mga OG, sina Chelsea, sina Sanjo. Siguro, yung simula ng pagtugtong ko dito sa squad up, luha ng pasasalamat. Kasi, ang dami ko ding ma-realize na bagay na hindi ko nagagawa noon. Tulad na siguro nasabi ng mga nauna sa akin na marami silang first time experience na dito lang nila naranasan. And yun, tapos dito ko rin na-experience yung lumapag ng mga big stages, ganyan, na akala ko maiwan ako noon kasi nga iba yung galaw ko sa lahat. Pero yun, siguro salamat sa akin, salamat sa mga nagturo. Kasi ako, pinush ko yung sarili ko and yung iba nagtiis para matuto ako. And yun, siguro, tsaka yung luha ng pasasalamat siguro, yun yung pinaka mag-reason kung bakit talaga sobrang, yun yung luha na masasabi talaga na sobrang solid ng squad up. And sa mga gusto mag-audition dyan, alam niyo na, audition na kayo. Pero huwag kayo matatakot guys kasi ako, sinubukan ko lang din naman talaga na sumali. And yun, napamahal talaga ako sa grupo. And yun lang. Okay, mas naging okay pala nung nawala sila. Personal ko yun na mas naging okay ako na nawala sila. Kasi nung nandun pa sila parang hindi ko alam, hindi ko ma-feel. Pero nung wala na sila, ganun, mas naging okay ako, parang mas masaya. Yung pinaka talaga, luha ng pasasalamat. Syempre, meron naman luha ng galit, meron din luha ng sakit, may ganon din. Pero ang pinaka talaga, luha ng pasasalamat. Kasi, kahit sino tanongin mo dito sa grupo, parang sila yung, syempre, sasabihin nila na, nag-thank you sila kasi nabago nila yung way of living nila na, kumbaga before, tatamad-tamad ka, or ML ka ng ML, yung parang wala na patutunguhan yung buhay mo. Tapos, syempre ako, very thankful ako kasi, dahil dito sa grupo din, hindi nalihis yung landas ng bawat isa. Kumbaga, hindi naging pariwara, di ba? So, meron din naman kaming guidance from ate and kala mami and sa mga parents din po. So, ayun. Meron din luha ng pasasalamat, luha rin ng galit, ganun. Kasi yung luha ng galit hindi mo in-expect sa grupo mo yung magagawa nila, ganun. Yung iba, hindi mo in-expect sa kanya na magagawa pala nila yon yung ganun. Akala ko hindi nila magagawa yun kasi isang grupo tayo dito. May galit, pero hindi yung literal na galit, yung gusto mong manakit, gano'n. Kasi hindi mo talaga in-expect magagawa nila yung sa grupo Pero yung luha naman ng pasasalamat, yun lang, sobrang pasasalamat ko kasi nakarating kami yung gano'n, 11 months, tapos sobrang dami nangyari. Nakasayaw pa kami sa big stage, sa HHI. Pinakang unang sayaw namin yun. Sobrang nagpapasalamat ako kasi gano'n yung nangyari agad. Pero yun nga, nakakalungkot talaga kasi sobrang dami nawala after nun. Kaya kahit gano'n, nag-aano pa rin kami, nagpupursige pa rin kami para makalapot sa ibang mga stage, gano'n, mga pangarap namin. Yun lang. Sobrang dami talaga nangyari. May ups and downs, may mga masasayang banding. Tapos yung masasabi ko lang sa anim na taon na yun, maraming aral, tapos mga sakripisyo na hindi lang sa pagsasayaw kundi sa banding rin. Marami rin nabuong mga memories kahit na ganun yung nangyari. Kahit lumabog man yung grupo or lilitaw, gano'n. Parang, bakit kasi gano'n? Hindi ko rin alam kung ba't naiiyak ako.
Parang si Papa. Promise, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko sa kanilang masama to the point na parang, alam niyo yun, yung parang daig ko pa yung pumatay ng tao, daig ko pa yung mga nangurap sa government. Ano ka naapektuhan? Kasi parang mga anak ko na kayo.